Genesis 35, Magandang Balita Biblia. Binasbasan ng Diyos si Jacob sa Bethel. Sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo, noong tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan, at sa lahat ng kasama niya, itapon niyong lahat ang Diyos-Diyosang taglay niyo, maglinis kayo ng inyong katawan, at magbihis kayo. Aalis tayo rito, at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar, para sa Diyos na kasama ko saan man, at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan, at ang suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito'y ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem. Ang mga tao sa mga karatigbayan ay natakot kay Jacob, at sa kanyang mga anak na lalaki, kaya't walang nangahas humabol sa kanila nang sila'y umalis. Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Kanaan, gumawa siya ng altar, at tinawag niyang El Bethel ang lugar na yon, sapagkat doon nagpakita sa kanya ang Diyos nang siya'y tumakas mula sa kanyang kapatid. Namatay si Deborah, ang nag-alaga kay Rebeka, at inilibing sa tabi ng malaking puno sa gawing timog ng Bethel. At ang dakong iyo'y tinawag na Roble ng Pagluha. Pagbalik ni Jacob mula sa Mesopotamia, muling nagpakita sa kanya ang Diyos at siya ay binasbasan. Jacob ang pangalan mo, ngunit mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo. Sinabi pa sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos, magkakaroon ka ng maraming anak. Darami ang iyong mga lahi, at sa kanila'y may mga magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa. Ang mga lupaing aking ipinangako kay Abraham, at kay Isaac, ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong mga anak. At iniwan siya ng Diyos. Naglagay si Jacob ng batong palatandaan sa lugar na pinagtagpuan nila. Binuhusan niya ito ng langis at alak bilang tanda na ito'y ukol sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na yon. Namatay si Raquel. Umalis sila sa Bethel. Nang sila'y malapit na sa Efrata, naramdaman ni Raquel na manganganak na siya, at napakatindi ng kanyang hirap. Sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot, lalaki na naman ang isisilang mo. Nasa bingit na siya ng kamatayan, at bago siya nalagutan ng hininga, ang sanggol ay tinawag niyang Benoni, ngunit Benjamin naman ang ipinangalan ni Jacob. Namatay si Raquel at inilibing sa tabi ng daang patungo sa Efrata na ngayon ay Bethlehem. Ang puntod ay nilagyan ni Jacob ng batong pananda, at hanggang ngayoy makikita pa rin ang panandang iyon sa puntod ni Raquel. Nagpatuloy ng paglalakbay si Israel, at nagkampo sa kabilang panig ng Tor ng Eder. Ang mga anak ni Jacob, samantalang sina Israel ay nasa lupaing iyon, sumiping si Ruben kay Bilha na isa sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Nalaman ito ni Israel. 12 ang mga anak na lalaki ni Jacob. Kay Leah, ang naging anak niya ay sina Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isakar at Zebulun. Kay Raquel, si Josue, at si Benjamin. Kay Bilha na alipin ni Raquel, si Dan at si Neftali. Kay Zilpa naman na alipin ni Leah, ang naging anak niya ay si Nagad at Asher. Sa Mesopotamia ipinanganak ang lahat ng ito. Namatay si Isaac. Dumalaw si Jacob sa kanyang amang si Isaac sa Mamre, na tinatawag ding lungsod ng Arba o Hebron. Dito rin tumira si Abraham. Si Isaac ay 180 taon nang mamatay, at mamahinga sa piling ng kanyang mga ninuno. Siya'y inilibing nina Esau at Jacob.